Matapos umatake ang United States of America sa mga Houthi ng Yemen na ikinasawi ng maraming mga tao kasama ng mga senior leaders nito, Israel at Hamas tuluyan nang nawala ang kanilang ceasefire sapagkat ang Israel ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas at sa pag-atake ito umabot ng 404 na katao ang kumpirmang nasawi at 562 naman ang mga nasugatan. Halos 1,000 din ito kung pagsasamahin ng mga nasawi at mga injured. Pero ayon sa The Health Ministry ng Hamas, mga kaibigan, marami pa sa mga ito ang kasalukuyan pang natatabunan ng mga debris na mga gusaling nawasak. Agad na nagsalita si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, "We will show no mercy." Nangako na palalakihin pa ang kanilang gagawing pag-atake sa Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayong araw na ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga upload. Simulan na nating himayin ang ating talakayan. Kaya just sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza kontra Hamas. Ang naturang pag-atake, mga kaibigan, ay kumitil ng 404 at 562 ang kasalukuyang ginagamot. Hindi pa kasama dyan, mga kaibigan, ang sinasabing marami pa sa mga tao ang natatabunan ng mga debris ng mga gusaling nawasak sa pamamagitan ng airstrike ng Israel. Para sa mga taong nagsasabing hindi totoo ang balitang yan, haka-haka lamang yan, gawa-gawa lamang yan, ay mababasa po natin ito sa post mismo ng The New York Times na ang Israel ay talagang nagsagawa ng isang napakalaking airstrike at ang matandang channel na tinatawag na NBC News ay ganoon din ang sinasabi. Nakasaad dito na sinabi ni Benjamin Netanyahu na "We will show no mercy," and of course, ang tila anti-Israel at tila anti-America na Al Jazeera na pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo at ng Hamas. Ganon din ang sinasabi at sa headlines ng Al Jazeera. Nakapaloob dito na ang ceasefire ng Israel at ng Hamas ay wala na. Maging ang Reuters, kinumpirma rin ito at ang pinakauli sa lahat ay ang The Times of Israel. Napaka-accurate ng ating sinasabi, mga kaibigan, sapagkat ang nasabing pag-atake ng Israel na umabot ng 404 katao ang nasawi at 562 naman ang injured, dagdag pa sa ulat ng The Times of Israel. Sinabi mismo ni President Donald Trump na nagbigay ito ng green light sa Israel. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, isipin nyo na lang kung tayo ay nasa kalsada at nasa stoplight at umilaw ng kulay berde. Ang ibig sabihin nito ay go na. Kaya ang naturang airstrike ng Israel sa Gaza, mga kaibigan, ay may basbas ng United States of America. Marami ang nagsasabi na marahil ito ang sinasabi ni President Donald Trump na hell will break loose kapag hindi tumanggap ang Hamas ng ceasefire. Pero mga kaibigan, ayon mismo sa Hamas, Israel daw ang ayaw ng ceasefire. Pero magkaiba ng sinasabi ang Israel at Hamas sapagkat ayon naman sa Israel, Hamas naman ang ayaw ng ceasefire. Sino kaya sa dalawang ito, mga kaibigan, ang nagsasabi ng totoo? Ngayon ang tanong, bakit umatake na ang Israel sa Gaza? Narito ang pahayag mismo, mga kaibigan, ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, pinakilos niya ang Israeli military at Israeli Air Force na magsagawa ng isang napakalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas. Ito ay dahil sa hindi raw ibinigay ng Hamas ang naiiwan pang mga hostage na kanilang hawak. Maging ang mga wala ng buhay, hindi na nakatiis ang Prime Minister at agad na inutos ang isang napakalaking airstrike. At dahil dito, mga kaibigan, agad na pinalibutan ng mga fighter jets ng Israel ang Gaza. Lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan naroroon nagtatago ang maraming miyembro ng Hamas at makaraan lamang ang ilang oras, agad na narinig ang mga malalakas na pagsabog. Sabay pagguho ng maraming mga buildings na balot ng makakapal at maiitim na usok ang lugar na kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Israel. At ilang sandali lamang ang nakalipas, tumambad ang napakaraming mga nasawi. 404 nga at 562 ang sugatan at marami pang nasa ilalim ng mga gusaling nagiba. At hindi pa nagtatapos riyan, mga kaibigan, sapagkat ayon sa ulat, inutusan ni Benjamin Netanyahu ang ilan pang military na pumasok na sa Gaza at pinaghahanda na rin daw ni Benjamin Netanyahu ang karagdagang Air Force upang magsagawa ng mas malaking pag-atake. Mas malaki pa raw kaysa sa mga nauna nilang ginawang pag-atake sa Hamas. Ipinaliwanag naman ng Palestinian Health Authority kung gaano kalaki ang isinagawang airstrike ng Israel. Ayon sa kanya, sa nakaraang mga pag-atake ng Israel sa kanilang lugar, ito na raw ang pinakamalaki sapagkat ang pag-atake ng Israel, mga kaibigan, hindi ito pag-ataking buong araw,
kundi ito'y ilang sandali lamang. At sa isang operasyon na ito, napakalaki ng damage na natamo. Gumawa na ng pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at nanawagan na ito sa mga mamamayan. Nalisanin na mga dangerous na lugar. Pag sinabing dangerous, ito yung mga lugar na talagang target ng IDF. Ayon kay Benjamin Netanyahu, pumunta na sa mga lugar ng mga ligtas at mismong IDF na rin daw ang mag-guide sa mga gasan. Iwasan daw ang presensya ng Hamas sapagkat ito raw ang taktika ng Hamas. Lagi itong nagtatago sa mga sibilyan at dagdag pa ni Benjamin Netanyahu. This is just the beginning. Maging ang mga tangke ng Israel, mga kaibigan, ay pinatakbo na. At mga kaibigan, nakapwesto na pala ito sa mga borders ng Israel at Gaza. Ayon sa mga nakasaksi ng mga Palestino, ang naturang pag-atake ng Israel ay tinawag nilang Night of Hell. Pamilyar ang sinabi ng mga Palestinians sapagkat noong mga nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo ng Amerika na si President Donald Trump, "Hell will break loose kung hindi bibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel." At siya rin naman ginigit ng Israel kaya sila nagsagawa ng malaking airstrike. Marami ang mga nagsasabi na talagang plinano na ng United States of America at Israel ang mga pag-atake. Sapagkat bago umatake ang Israel sa Hamas ay nagsagawa muna ng isang napakalaking airstrike ang puwersa ng Amerikano sa mga Houthi ng Yemen. Sapagkat marahil alam ng Estados Unidos na kung sakaling gagawa na ng pag-atake ang Israel sa Gaza, ay aatake rin naman ng mga Houthi. Ngayon, paano ngayon makakaatake itong Houthi gayong bantay sarado sila ng puwersa ng Amerika? At ngayon ay bumabangon pa sila sa isang napakalaking pag-atake ng Amerika. At sa naturang pag-atake ng Israel, mga kaibigan, nagsalita ang Egypt at Qatar tungkol sa ginawang airstrike ng Israel. Matatandaan mga kaibigan na ang Egypt at Qatar at ang United States of America ay mga katuwang upang magkausap ang Israel at Hamas upang magkaroon ng ceasefire. Pero maging ang kasama nila na United States of America ay gumawa rin ng pag-atake sa Houthi ng Yemen. Sa ngayon doon mga kaibigan, dahil bago pa lamang ang balitang ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang Hamas, wala pa silang ginagawa kung ito ba'y gaganti o panghabang buhay ng mananahimik. At yan ay ang bagay na ating tututukan dito sa ating channel. Kaya kung nais mo maging updated, baka naman pwedeng makahingi ng konting pabor. Pakisubscribe mo na yan. Mag-ingat po kayo dyan. Baka mayroong gagawin itong Hamas na hindi natin nalalaman. At sa lahat naman ng aking mga mahal na kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFWs all around the world, mag-iingat po kayong lahat. Anong masasabi mo kaibigan? Mananahimik na ba ang militanteng grupo ng Hamas o gaganti at gaganti sila? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.